Ayan mga kada, kapag tayo po ay nagbakasyon sa isang lugar na hindi tayo masyadong familiar kasama po ang ating mga mahal sa buhay, importante po masigurado natin na ligtas ang ating kinalagayan. Pero paano kung anong inaakala nating safe and secure na bakasyonan ay magbibigay pala ng sa atin ng pakiramdam ng takot at pag-alala para sa ating mga buhay? Tama. Tulad na lang ng nangyari sa ating bisita ngayong umaga, mga kada, kung saan na ang lugar na kanyang tinutuluyan kasama ang kanyang mga kaibigan ay pinagtangkaan silang pasukin ng lalaking may masamang pakay sa kanila. Naku po, kaya mga kasama po natin ngayong umaga ang ating suking dating coach, pero hindi magbibigay ng tips para sa dating kung paano magkaroon naman ng successful love life ito. Iba to, di ba Nikki? Iba today. Kundi para i-share sa ating mga kada ang nakakatakot na karanasan nilang magkakaibigan habang sila ay nagbabakasyon. Tama. Kaya naman mga kada, please welcome back to Kada Umaga, Coach V. Antonio. Welcome back. Hi, Coach. Hi, Coach. Thank you for having me, my love. Of course, bakit naman good morning? Ayan, good morning mga kada. Nako, sana po may matutunan tayo ng one lesson or two sa na-experience po naming bakasyon. Yes, please. Bago natin i-share, ipashare kay Coach V kung ano ang nangyari, ay curious lang kami lahat dito. Kung kayo ba ay nagkaroon ng similar experiences, Nikki and V, have you ever experienced something scary habang nagbabakasyon kayo? So far, buti naman natin dahil tsaka Coach V and Nikki. No, wala pa talaga. Pero, muntik na siguro kung natuloy akong mag-book doon na Airbnb or na place. Kasi same place na itong storya natin for today, Yes, diba? actually. You Kaya tried. nagulat ako mga kada nung nakita ko si Coach V na, hala! Happy pa yung mga previous posts yun noon, Coach V. Nainggit pa ako na gusto ko talaga pumunta dito. Yung sa next post mo na, Coach, ayun na, nag-open up ka na. Nakakatawa nga kasi yung post ko, para saya-saya, sumasayaw-sayaw pa kami. Tapos yung next na story, warning na. Correct. Oo. So, ilang months ago ba ang nabook niyo itong place na pinagstayan mo with your friends? Can you tell us what happened? Coach V, sa'yo pa naman. Ayan mga kada. So, it has been, kumbaga, isang buwan namin plinano ang trip na to. Okay. So, kasama ko yung dalawa kong best friend na babae. At matagal na namin gusto pumunta dito kasi yung friend ko sabi niya, ay maganda ang reviews online. Yes. 5-star. Tapos ang kumbaga maganda talaga yung facility, no? So we were really looking forward for it for 1 month. Yes. Imagine, to build the anticipation. So ayun na nga, my friend, binook niya ito sa isang kilalang rental site, no, na marami, paningin ko sa inyo, ay ginagamit nyo. So, Very popular mga kada lang ngayon. popular. Oo. So, I think makaka-relate kayo dito. So, pumunta kami doon, kaming tatlong babae, di ba, happy-happy. Yes. Sabi ko nga, feminine energy, relax. Kailangan natin mag-recharge. Wait lang, walang boys, kahit like a driver, or walang male at all. Wala. It was Girls' night out talaga. Yes, it was my best friend who drove from Manila papuntang Tagaytay. Because nakalagay dun sa listing, it is a Tagaytay resort. Oo. Pero pag tiningnan mo yung address, hindi na pala siya Tagaytay. Batangas na siya. Medyo malayo na yun. Malayo na siya, oo. Pero pwede kasing dumaan sa Tagaytay. But anyway, very good vibe, very happy, very thankful. We were taking a lot of photos. Diba kapag maganda yung nabook nyong facility. So, nag-swimming kami, no? Sumasayaw kami. And maganda na lang, we were taking videos, no? That was one of the... You're documenting the we entire were thing. documenting. Because I was also with yung kasama ko na DJ also, so talagang music, ganyan-ganyan. Pero, ang maganda doon is, during that time, no, pagdating namin, sa sobrang saya namin, may yung mindset namin is, mag-enjoy lang tayo. Hindi namin naisip na baka may mangyayari sa atin Siyempre, tonight, no? we never think that this is going to happen to us. We always see this happening with somebody else and we're like, oh, shocks, this happened to si ganito, ganyan. Pero ito, very close by na. Yes, kasi Kaya- dayan maganda ang reviews eh. So iniisip namin, safe and secure, di ba? Safe for 3 ladies, 3 girls to go on a vacation. So ano eksaktong nangyari noong October 12? October 12 ba ito? Yeah, so what happened is, dumating kami doon, nag-dinner kami, pa-deliver kami ng food. Pagdating mo actually doon, hindi siya yung parang within the highway. So, kailangan mo mag-hike ng konti. Actually, pababa. Do you call that hiking pababa? Basta parang... I know what you mean. Oo, bundukan pa siya. So, bababa ka pa ng konti. So, hinatid kami
you call that a caretaker? Caretaker. Yes, Oh, caretaker. So everything is okay, wala namang off. So we were talking, enjoying. Tapos actually, nagsimula yung kaba. Kasi at 11 o'clock, nung nagwa-wind down na kami, no, nagkumakalma na, gusto na matulog, tumitingin na kami kung paano namin isasara yung mga pinto. Tapos yung isa sa amin, which is yung mom na kasi siya, so medyo ano siya sa safety and security, dun niya na, sinabi niya sa amin na hindi nalalak yung pinto. So sabi namin, paano hindi nalalak? Sabi niya, sobrang tigas. Like, alam mo yung sobrang old na nalak, na hindi na talaga. Tapos ang Na-stuck. nakakatawa, imagine square yun square na kwarto at puro glass lang. So kitang-kita ka sa labas. Kitang-kita ka sa garden, from the pool. So ginawa namin, sabi namin, sige, sara na lang natin yung kurtina para hindi tayo makita sa labas. Tama. No? But remember, there are 3 entry points. Galing sa pool, pwede kang merong entrance papunta sa CR. At pag nasa CR ka, may entrance papunta sa kwarto namin. That's the first entry point. The second entry point is harap mismo ng pool. As in, pagbukas mo ng kwarto mo, pool na. Di ba? Tapos, yung third entry point is yung galing mismo sa pinaka-entrance ng pinto. So, kung gugustuhin, may paraan talaga. Yes. Alright. So, dalawa yung bed. Tapos, sabi ko dun sa kasama naming babae, huwag ka na matulog sa extra bed. Dito ka na lang, tabi na lang tayong tatlo. Kasi medyo may nafe-feel ako, pero hindi ako sure kung ano. Parang gusto ko lang ng kadikit ko sila matulog. So, that was at 11 o'clock. Nauna ako matulog. Nag-uusap pa yung dalawa. Tapos nakatulog na din sila ng 12. Tapos maya-maya, eto na yun. Ready na ba kayo? Yan, gusto ko na yung marinig, Coach. Eto na ba yun? Imagine na sobrang saya, feminine energy kami. As in, tatlo kaming babae. Yes, no? relaxing sana. Very relaxed. No? We were in our sleeping outfit. So, Isa pa, yun, di ba? Kasi nakapantulog kami. Nakapantulog. Oo, nakapantulog kami. So, very comfortable. Tapos nasa isang lang kami kama. Tapos comes 3 a.m., no? And this is my perspective, no? How I wish nandito yung dalawa. Tulog ako, tapos parang nagising ako, tapos tinignan ko yung friend ko. So, kasi may gumalaw So, nagising ako. Tumayo kasi siya. Tapos nakaganto siya. Tapos nakanganga na lang siya. Tapos nakatingin siya sa pinto. So, ako naman, hindi ko tinignan yung pinto. Tinitingnan ko siya. Sabi ko, bakit? Tapos sumigaw na yung katabi kong, si Trisha, yung isa ko pang best friend sa tabi. So, sabi ko, ano nangyayari? Tapos sabi niya, igan ko yumuko. Kasi pagtingin niya sa taas, pag ganun niya, may lalaking nakadapa. Binubuksan yung pinto. Oh, no. Tapos, nakabalot, naka-gloves. Tapos, alam niyo yung pag may bali kayo, yung bandage na ginagamit na nude, naka-bandage yung buong mukha, mata lang. Kakatakot. So, naka-outfit si kuya, no? So, nakita niya, dahan-dahan, nung sumigaw siya, nagkarapas tumayo. Dalawa na yung babaeng sumisigaw Nagkarapas siyang tumayo, tapos, umexit siya kung saan siya umentrance, dun sa CR. So, inopen na namin yung ilaw that time. So, that was the start of the incident na nalaman namin we were not safe. No? Kasi 3 babae natutulog, tapos may intruder. Anong muna nararamdaman mo nung na-realize mo may taong pumasok sa room nyo na ganon? So, yung unang naramdaman ko is hindi ko alam kung nag-aabang siya sa amin sa labas, kung may baril siya, kung may panaksak siya. Natatakot kami. So, yung isang kaibigan ko, pumunta siya sa pinto, ginanon niya yung pinto. 3 yung entry points. So, kahit magtag-iisa-isa kaming pinto, hindi mo pa din talaga mapipigilan yun. Kasi kung talagang gustong papasok. So, yung unang naramdaman ko, naawa ko sa kaibigan ko kasi natulala siya. Nag-freeze siya. Nag-freeze siya. Tsaka nanay kasi yun. So, ang feeling niya, gusto niya maging protective. So, hinawakan niya yung pinto. So, sabi ko, wag ka dyan kasi mamaya dyan, buksan yung pinto. Siya yung unang, kung may balak mong masamang gawin. So, sabi ko, dito na lang kayo. And then we started calling people. Ito yung mas Yun nga. Nakita ko nga yan, Coach. Nagtatawag na kami ng mga tao. Ayan, so ready na ba kayo? Yes. So, syempre, di ba? Kapag may Gusto ko to. intruder, you want to ask for, actually, learning pala to sa akin. Akala ko pag may intruder, kailangan manahimik kami. Para hindi nila alam kung nasan kami. Pero nasa box kami, so alam na alam talaga. Makikita. So, yung dalawa kong friend, sumisigaw na sila ng tulong. So, sabi ko, dapat pala ganun ginagawa.
Bakit hindi tumawag sa 911? Oh, so yun pala yung una, sumisigaw muna sila kasi they want to para bang effective umalis, pala yun in oo. our experience. So feeling namin umalis na siya. Pero kasi loud tayo, di ba? Loud, Ano oo. lang. Kasi imagine kung babae ka, tapos tatahimik ka lang, tapos magpe-pretend ka pang tulog ka. No. Mas lalo siyang pumasok sa kwarto namin. So that was one learning for us, no? Kailangan pala mag-ingay ka, shoo them away. Yes. Luckily, feeling namin tumakbo siya, mali siya. So eto na, anong unang gagawin? So, isip namin, police. Kailangan tumawag ng police. So tatlo kami, may tumatawag sa police, ako tumatawag sa may-ari ng Airbnb, kung saan, Kung saan kayo oo, nagstay. kung saan kami nagstay. Tapos yung isa naman tumatawag sa boyfriend niya, which is malayo, malayo. So lahat kami were desperate for help because we don't know what's out there. Hindi namin alam kung isa lang siya Or nagtawag baka na siya. nagtawag na siya, kung unarmed siya or ready to ano siya, 'di ba? Ready to pounce. So ako naman, ang experience ko, pagtawag ko dun sa WhatsApp mismo nung binuka namin, kina-cancel. 3 beses akong tumawag. Pero nagre-ring siya, Coach. Nagre-ring siya. Kasi mga 3 a.m. na yun. Naisip ko, baka ayaw madisturbo. Kasi by that time, that's already 3:35. 3:30 So, luckily, nung pang-apat, sinagot na. Alright? So, yung friend ko naman, tumatawag siya ng police station. So, kapag nasa Tagaytay ka, ano yung unang mong tatawagan? So, diba, Tagaytay Police, no? So, dun sa nakausap namin, ang sabi namin, sorry, wala kaming Talisay, hindi namin area yan. So, sabi namin, so saan kami? So, ginugil namin, nakalagay kahit yung nakalagay dun sa advertisement nila is Tagaytay, Talisay, Batangas pala siya. So sabi namin, sige, tawagan mo yung Talisay, Batangas. So tumawag kami sa Batangas. Tapos sabi din sa amin, hindi namin area yan, i-endorse na lang namin kayo. Sabi namin, kuya, kung i-endorse mo kami, pwede ngayon na. Kasi hindi namin alam kung anong meron na sa labas. frustrating Diba? nun, It was Coach. very frustrating because we were desperate for help. Yes. Kailangan namin ng Immediate action. immediate Yes. action and at least like 'di ba lalaki na Yes. magsasabi na anong gagawin next, 'di ba? So tinawagan namin, yun pala, we've realized na nasa border pala yun. So either Tagaytay or Batangas, parang ayaw senda ng rescue kasi hindi daw nila area. So actually, one of the lessons is hindi kami tumawag sa 911. Hindi pumasok sa isip namin yung 911. So, kasi in my head, parang naalala ko yung 911 was actively campaigned before, but is it still active right now? Yeah, and it's Yes, more it's now. active. More, Yeah. ano na siya, parang more open to more different Yes. problems that you can call. Good. And it's 24/7 na rin siya ngayon. So mga kada, that is actually one of the lessons. If in terms of emergency, wag na kayo mag-local stations pa, 911 na lang talaga. Yes, Oo. diretso na lang. We didn't think of that, we were going directly to the station. So napasa-pasahan kami. Hanggang we lost hope already. So ako naman, nakausap ko yung caretaker. Oh, yun Sabi ko, pala. oo. Kamusta yung staff? Sabi ko, may pumasok. Oh. May pumasok na syempre bagong gising, kaya din, parang yung thoughts niya all over din. May pumasok, sabi niya, sabi ko, pababa mo, kumbaga pababain mo yung health nyo. Kasi may pumasok dito sa loob namin. So after mga 15 minutes, may kumakatok na. Actually, kung napanood niyo yung pinost naming story, sa sobrang praning nung kasama ko, 2 kasi yung dumating. Isang babae, isang lalaki. Sa sobrang praning niya, pinapasok niya lang yung babae, tapos nilock niya yung lalaki sa labas kasi hindi namin alam kung sino yung nag-intrude. Yeah. Diba? Yes. Like, sobrang vulnerable na, sobrang duda ka na sa lahat. Grabe na yung trust issues Grabe na yung nun. trust issues namin kasi hindi namin alam na ano ba to, Oo. like in-house, ang tawag dyan? Like ano ba to? In-house job. Diba? Pwede kasi sila rin, di ba? Planado yung... Kasi paano paano mo malalaman na 3 babae, paano ka makakapasok sa property? Yan ang gusto ko malaman. Paano nakapasok? So, nakakapagtaka nga, paano nakapasok? So, iniisip namin, baka galing siya dun sa cliff. So, umakyat siya ng cliff. Nag-effort talaga si kuya. Oo. No? Tapos from the CR, pumasok siya ng CR namin, tapos papunta sa kwarto namin. Coach, paano naman yung naging reaction ng owner talaga mismo ng place? Oo, nung tumawag. Ano yung action nila Oo. about it? So, ito yung nakaka-frustrate kasi that time, yung kausap ko lang is yung parang caretaker. Caretaker. Nung that time na pumasok na yung caretaker tumawag sa owner. So, nakausap nung kaibigan ko yung owner. Ito, number 1 na, and of course, those na nagpaparent or kapag may business ka, tapos your customer got attacked o kaya naman may safety concerns, do not
deny them of what they've gone through. Don't say walang makakapasok dyan. Don't say pinanood namin yung CCTV, pusa lang yung nakita namin pumasok. Paano mo mapapanood yung CCTV nang 5 minutes pa lang tayo nag-uusap? Correct. Mari-review mo ba yung 3 hours or 4 hours or 5 hours? So first is, hopefully sana may empathy na talaga, like we'll send help, like okay lang ba kayo? Hindi, it was a denial na walang nakapasok. So una pa lang, na gano'n na kami. Na, Isn't it sketchy? sketchy, tsaka parang wala kaming kakampi. Yes. Alam mo yung pakiramdam? Na landowner ka, dapat concerned ka na may nakapasok sa Correct. property mo. Like siya yung gagawa. Todo alaga sa inyo dapat nung time Tapos na yun. sabi namin, tatawag kami ng police. Tapos sabi niya pa, Philippine Coast Guard ako, kilala ko yung mga police dito. So, kami naman, okay. Tapos sabi niya, huwag kayo aalis, hintayin mo kami. Dadating daw siya. So sabi ng best friend ko, naku, hindi natin alam kung ano natin yan, di ba? Hihintayin pa natin, compromise na yung security. So, actually, yung best friend ko yung naririnig ko, kumbaga nagkakasagutan pa that time. So, yun yung kulang lang, sympathy na may nangyari pala. Tapos yung landowner, sabi pa ng landowner sa amin, ay, maaga na pala, may pasok pa yung anak ko. Nagalit yung kasama ko, anong may pasok pa yung anak mo? Hindi mo ba narinig yung sinabi namin? Na pinasukan yung unit nyo? So wala po talaga silang Parang ginawang nakakaiyak. action sa inyo. Wala at the time. It was denial and really lack of sympathy. Grabe yung coach Which na experience. supposedly, your instinct as a human being, you wanna ask the person, how are you guys? Were you hurt? May nanakaw ba? Yes, That exactly. should have been the first question. What do you think of that? Kasi ako, sorry, but I'm my mind will go negative and think that involved ba kayo nito? Kaya ayaw niyo kaming, 'di ba, i-serve or So my best friend went like, sa inyo na po yung pera namin, aalis lang po kami, paalisin nyo na po kami. Gumanon. Tapos sumagot yung landowner, ano? Gusto nyo ng refund? Gumanon pa siya. wow. Nagalit. Kuya, kakasabi lang namin sa inyo na yung pera, paalisin nyo lang kami. Di ba? May gano'n na misheard niya siguro kasi may sinabing pera, akala niya gusto namin ng refund. So at the time, sa isip namin, kuya, sa inyo na yung pera, paalisin nyo lang kami. Mapunta lang kami sa safe na. Ano So that was masasabi mo? one of the interactions. Yes. Coach There were V, more. did you get you or your friends, did they get any trauma from this? Like, do you think of it after what happened? So luckily for me, I feel like I was very lucky because I was with Sleeping two pa. strong independent women at silang dalawa ang nakakita. Correct. Ako tulog. Kung hindi sila sumigaw, kung hindi sila gumalaw, hindi ko mararamdaman na we were in danger pala. Kasi kalmado ako, feeling ko bakasyon eh. We were safe. No? So yung best friend ko, si Yani, siya yung hanggang ngayon sinasabi niya, kaya siya yung galit na galit. Kasi sabi niya, yung ano na yon, yung robber na yon, yung Burglar? yung burglar na yon, yung intruder na yun, nakikita ko pa sa panaginip ko hanggang ngayon. Grabe. Kaya galit na galit talaga siya. To think Nakakaano she's a ng new mental mom. health. Oo, tapos grabe, doble ingat talaga, coach, no? Lalo na kasi marami ngayon mga independent women na gustong mag-solo travel. Ay, totoo. Yan, mag-staycation. Alon, isa na ako dyan. Kaya Ako kinabahan din. ako. Dapat ba Maria. magbubuk ka doon? Nagulat Oo, niya ako plan. sa She was about to message book ko in eh. the same place as you. So, Yes. nung una talaga, ayoko sanang mag-post. Sabi ko, ayokong makilala bilang somebody na muntik ng marab, no? Like, I am a dating coach. I help people find love. Tapos biglang nagulat ako. Nasa ano na siya? Nasa news nasa na. news na. Na-trending Kasi ka nga, tuloy. yung kaibigan ko nagpo-post and may nagsabi din sa akin na kapag hindi ka umimik, ang daming nagbubuk. Yes. Ang daming mga Active babaeng sila, coach. oo, diba? So, ang daming mga babaeng going on vacation thinking that kapag dumaan ka sa isang kilalang website, you're Yes, safe. yes. No, you have to do your own due diligence na pagdating mo sa location, dapat pala, chine-check mo na agad yung lock. Huwag nyo kaming gayahin. Nag-check kami ng lock kung saan matutulog na kami. Ayun, Doon namin na-figure out na it's Grabe too yan late to na call for lesson help. ko. Siya ko, i-absorb ko talaga yan. Kasi ako, mahilig akong mag-book alone ng mga staycation. Yan talaga hilig ko, Ang coach. Tapos tapang ganun mo, pa na mga Vin. vibes. Oo. Yung mga nature, ganun, relax. Yung malayo sa yun pala yung malayo sa kabihasnan. Tapos eto ba pala, to think pinasukan kami, 3 kami. How much more kung ikaw na mag-isa? solo ka. Kaya nga, mahirap Tapos yun. Kaya, mahimbing pa yung tulog mo, hindi mo na alam na nandyan na yung intruder sa harap mo. lalo na, syempre kayo lahat ay mga good-looking pa. Kaya mas lalo na na-attract, di ba? Pero ito, anong payo na ibibigay mo sa lahat ng mga kada natin na baka
they will Yes. experience something the same. So mga kada, when you go on a vacation, I want you to still be relaxed, no? Because you've been working hard Monday to Friday, weekend na nga lang yung pahinga mo, no? So still enjoy it. But whether you're all girls or whether you're with your family, wag talaga masyadong kampante. Because there are bad guys out there, di ba? There are good guys as well. And hindi ko lang nabanggit, nakatulong na ma-save kami is yung mga partners namin. Kahit yung partner ko nasa advocate partner na nasa Manila. Tumutulong sila tumawag ng police. They made sure na meron agad kaming lilipatan na hotel at 3 a.m. No? Buti na lang. Kasi hindi na namin naisip yun. Naisip namin, gusto namin tumakbo lang palabas. Yes. Yung ito lang coach, pahabol ko na lang. sige. Ano ba yung na-learn mo doon na parang mental practice mo na parang gagawin mo the next time na hindi mo nagawa sa experience mo that time? So, what happened during that time is, tatlo kami. So, yung dalawa, sila na yung, syempre, nanay yung isa naman siguro nagulat talaga. They were already talagang high energy na. Yes. So, when you are on a group, kailangan balanse kayo. May mga kalma, may nakakaisip what's the next move, may nagpo-protekta sa pinto, Yes. katulad ng mga kaibigan ko, at merong nag-reach out na sa labas for the next move. Yes. And most importantly, when my friend said, alis na tayo, labas na tayo, hindi kami yung parang, ay, wag, kasi sayang yung, di ba, ganyan. Nung sinabi niyang, alis na tayo, labas na tayo, we trusted that person and we acted immediately. So you have to trust do not go on a vacation with somebody that you don't trust. True. And when, a family member or a friend says, nag-decision na, you have to trust your family members because there are bad guys out there. And hindi ibig sabihin that you're a woman, that you're gonna make it easy for bad guys to make you a prey, di ba? Dapat, babae ka, maganda ka, pero matalino ka pa din. Hindi mo sila mababayaan na ma-victim ka. Tama, Yes. coach. Kaya, Coach, to thank you for being here. Meron din kaming gift mula sa Lux White para sa iyo. At tatanungin na kita agad. Alam ko na alam nila yon. Pero saan ka namin pwede pa-follow? Okay ka na, my love? Okay. Ayan Gulong po. si Direk Jing papunta sa iyo. Oo nga. Maraming salamat sa Lux White. Yes. Coach, saan ka ba pwede ma-follow ng ating mga kada para makakuha pa sila ng maraming updates? Oo. So hopefully, hindi nyo lang ako i-follow dahil sa nangyaring kaganapan. Pero I am an advocate of, protecting women and appreciating yung mga kalalakihan who are doing good for women. So I am a dating coach and a matchmaker. Work with us, if you want to, build a family and find the love of your life. You could visit my website, www.vanessaantonio.com, at Dating Coach B naman po ako on Instagram. Mga kada, thank you so much. Thank you, Coach B, mga kada. Ang pagbabakasyon ay isang activity na dapat ay happy at memorable kasama po ang family and friends. Ito dapat maging unforgettable experience for good reasons at hindi yung pangyayaring gustong nating i-forget habang buhay, Yes, diba? kaya mga kada, gawin natin ang lahat ng mga bagay na makakasiguro na safe and secure ang ating mga vacation, especially pag solo traveler ka. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.